Hay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, marami pong matutuwa. Mawawala po ang stress nyo. Yung pagod at hirap nyo, mapapalitan po ng saya. Breaking news. Si Senator Marcoleta, hinaharang ang bid ni Remulla sa ombudsman. Buti niya. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Minsan, you bend the law. Yes, sir. Kala mo sunod-sunuran ni Erwin Tulfo no? Sip-sip Di ho ba? O yan, napala mo ngayon. Di ba? Ito ba, Marcos, Sir President, ito ba ho ba dapat ilagay sa pagiging ombudsman? Sa simpleng batas lang hindi makasunod. Ang alam ko, ang ombudsman, mataas po ang uri. Hindi po mababa. No, wag po natin payagan na makapasok ang isang ombudsman na kung ano pa baga ang katwiran. Kaya sinabi niya, yung sa si Senator Erwin Tulfo na I'm a correct Senator Boying Remulla. Yes sir. Nag-yes sir siya no? Dapat tutol ka doon. Di ba? Akalain mo, lalabagin mo yung bendalo. Yes sir. Ito po, nagpasa ng sinumpaang pagtutol si Senator Rodante Marcoleta sa Judicial and Bar Council laban sa nominasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Woo! Walakpakan! Giniit ni Marcoleta, hindi nakapagpakita si Remulla ng sapat na husay sa layo ng batas at bigurin itong maipakita sa mataas sa pamantayan na ng probidad ng hinihingi para sa posisyon. Dagdag pa niya, nakababahala ang naging tugon ni Remulla nang kumpirmahin ito ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa bending the law. Yes, sir! Di ba? Di ba? Hindi ba kababayan Alam niyo mali yun. Sumang-ayon ka. Sabi niya na matatanda, papaalala ko lang yung paborito kong linya, no? Na, paano mo malalaman sa sabungan daw pag may tanga? Siyempre, yung nagdala ng pato sa sabungan. 'Di ba? Pero may mas tanga doon. Yung naniwala sa pato, pumusta pa sa pato. 'Di ba? Ito si Boy Remulla, yung nagsabi na nga, bending the law, sumang-ayon pa. Di mas malala ka pa doon sa nagsabi ng bending the law. Di ba naman talaga ano tong taong ito, no? Tapos gagawin ka ombudsman, ba? Langaw ka lang na nakasampa sa kalabaw? Gusto mo ikaw na yung kalabaw? Di ba? Di ba ba? Ayon kay Marcoleta, malinaw na ang ganitong asal ay isang paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability na hindi dapat ikonsidera para isa-isang kandidato sa ombudsman sa pangunahing bantay laban sa katiwalian sa gobyerno. Sa gitna ng tumitinding panawagan para sa mas malinis at tapat na liderato sa ombudsman, binigyan diin ni Senator Marcoleta na kailangan mahigpit ang pamantayan ng JBC, pagpili ng susunod na tagapagbantay laban sa korupsyon. Di ba? Hindi yung bending the law. Yes sir, ano na lang. Kasi may plano to May plano to kaya gusto maging ombudsman. Di ba? Ayaw niya sa chismis. Kaya gusto na itong mamang ito na sigurang na mag-ombudsman. Tapos, habang dun sa Senate naman, niluluto yung mga inventong-invento kung ano-ano, mga pagsasabi doon, gusto niya talaga si Sara madiin. Kasi niya, wala nang kawala si Sara magiging presidente na Taon na lang bibilangin. Kung baga sa basketball, no bearing na. Tinatapos na lang oras. Sasabihin sa'yo ng coach mo, ubos oras na lang. Kasi ang laki na ng lamang. Halimbawa, sa basketball, fourth quarter na, no? Ang score nasa 100 over 20 na. 20 yung kalaban, ikaw 100. Hindi ka na makakahabol, ubos oras na lang. 'Di ba? O gamit oras na lang. Ganito si Sara Duterte, ganito po. Sureball na ang pagkapanalo niya. Kaya eto mga to, walang ibang layunin. Sabi sa chismis, gusto maging ombudsman nito para dire-diretso nga naman sa Senate, aalisin natin mo, ang daming kakasuhan. Minamadali si Bongo, minamadali si Bato. Abay, kayo lilinis Sila lang ang malinis. Lahat may kaso. Si Marcoleta rin, inuugnay nila. Sinisira nila para pagkabotohan naman, wala nang bumoto, matalo na. At pag nag-impeach sa susunod na taon, kating-kating sila sa impeach no? Etong si School Bukol,
sinusulong yung dapat ang pagka-presidente 40 years old. Gustong-gusto tumakbo yung pamangkin niya eh. Gustong-gusto niya itakbo eh, no? Ang titindi nito mga to, para sa kanilang sariling layunin lang, no? Ito, pakinggan po natin. Magbibigay po tayo ng reaction video dito sa ating kung bakit si Boying tatanggalan talaga ng hinaharang ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta kung tutusin, ako naman ang re-resback. Di ba? Ano ka ngayon? Hinaharang niya kay Diskaya nakaraan, di ba? Si Boying ayaw pirmahan, di ba? Kasi ang gusto mangyari, bakit daw pinuprotekta ni Senator Rodante Marcoleta ang mga Diskaya? Ngayon, ikaw naman, si Senator Marcoleta naman ang haharang sa pagiging ombudsman mo. Kung tetingin, no? Talaga mapangarap ka, tapos ang pangarap mo, parang si Romualdez din, no? Mana ka sa amo mo, eh. Di ba? Ngayon, si Marcoleta naman ang resback sa'yo, ano ka ngayon? Di ba? Tapos, di ba, sabi ko nga sa inyo, gusto nilang bigyan ng protection ng Orly. Samantala si Diskaya ayaw, pakatutulog-tulog talaga itong mga to, no? Hindi mo malaman, hindi mo talagang ayaw nila ma-resolve yung kaso, eh, no? Kasi katwira ng mga yan, wala na, hindi naman susoli yan, andiyan dyan na yan, eh. Ganyan ang Pilipino. Hindi nila kayang gawa ng paraan yung iba dyan. Kaya yung mga ibang nakatakbo dyan, display lang, ewan ko ba't nanalo. Ewan ko bakit yung tatlong bumoto na Abnoy, dun sa tatlong ayaw pa uwi si Duterte, no! Sabi niya, ni Kiko Machingo, no! Ba? Yung kayong tatlo dyan, ito naman sabi ko, yung nag-no sa humanitarian reason sa pagpapauwi ng Duterte, wala kayong pagpapakumbaba sa inyong puso. Masyado kayong mapagmataas, mapagpaimbabaw kayo. Wala kayong kapatawaran sa inyong sarili at puso. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ito, painggan natin si Nelson at Jen. Constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. So yung pag-yes niya, yes sir. Mabigat pala ang implikasyon. Mabigat, oo. Oo nga, no? Kasi sinabi niya, bilang Justice Secretary, kagawaran ng hustisya, katarungan, sometimes, sabi niya, we have to bend the law para daw to please the people. Isn't it right, Mr. Secretary? Yes, sir. Ayun. Yari sa doon. Doon siya ay, nako, mabigat pala talaga, no? Correct. Ha? Sige. So, yun ang dalawang mabigat na katwiran. Nung nag-file ng sinumpaang opposition. Parang may batayan, Hindi lang parang, wala ka batayan, Wala ka ba itatanong tungkol dyan? Yun ang gusto ko malaman, sino? Sino itong talagang sworn opposition? Ito naman dalawa to, nang-aasartak. Alam mo naman, asartalo lagi ang kabila, eh. Di ba? Hindi nanalo yan, eh. Pati mga pinklawan, di manalo, eh. Asartalo talo pa lagi sa pagka-presidente nila. Hanggang senador na lang kayo, mga bugok. Position. Oo. Sino pa ang pagtutol, Nelson? Sino? Yun, no? Sino yung tumutol na yan? Bigyan mo nga ako ng hula mo. Clue. Clue. Hula. Malamang yan. Guess who? Mga militanteng grupo yan. Militante. Kasi mga kalaban niya sa yan, eh. Militanteng congressman. Alam mo, Jen, mula nang sinabi nila yung Bendalo, wala naman ako nakitang militanteng nagsabing mali yan. Bagay ko nga pala, no? Hindi, para sinabi nila, tama, let's bend the law. Lahat naman tayo. Ano yan? Malamang IBP. Integrated Bar of the Philippines. Nagbigay ng pahayag na tutol sila dyan. Oo. Hindi yun na nag-file ng opposition. Ano yan? Siguro ay PhilConsa, yung grupo ng Philippine Constitutional Association. Hindi, parang wala ding imik, eh. Walang imik yung mga yan na alam nila si Boying hindi dapat sa maging ombudsman, pero yung mga yan walang imik kasi takot yan pag may nakaupong administrasyon. Ganyan tayo, kaya ang Pilipinas walang asenso. Napopolitika ang lahat na nakaupo kasi walang tumututol, walang tumatayo. Hindi katulad ni Senator Rodante Marcoleta, kapag may nakita siyang mali at hindi dapat sa posisyon na yon, dapat talaga tutulan nyo. Ewan ko kung tumututol sila. Mga malamang yan, retired judges. Retired Supreme Court judges, may mga ganyan. Nagsalita sila na hindi nga tama yung Bendalo. Di ba, City Pero ewan ko lang kung... Kasi pwede naman silang sumulat din sa JBC
para sabihin din itong pahayag na ito. Pero hindi sila pa yung So wala yung sworn, hindi sila Hindi sila sila. umabot sa ganyan. Hindi pa sila yan. Ako, na-intriga ako diyan. Sino yung malakas ang loob na yan para banggain ang Justice Secretary. Justice Secretary? Yan ang sinasabi natin. Sino? Tama ka sa malakas ang loob. Oho. Ayan na. Ito po ay tumutugon sa pangalang Rodante. Yun, Dante, kinilabutan sila dyan. Kikilabutan kayo dyan. Di ba? Oh, nagmumukha kasi magaling itong mga to, na sila Remulla, sila Ping Lacson, sila Tito Soto. Nagmumukha silang magaling kasi yung dati nilang ginawa, wala namang nakaraan na humigit sa kanila. Kaya natatandaan ng ibang tao na akala ang galing-galing nila hanggang ngayon. Kasi tapos nasabayan pa ng galit nila kay Senator Dante Marcoleta sa hindi malamang dahilan. At ang ibang dahilan naman napasara yung media. Di ba? Doon lang pinaka-cause niya talagang galit na galit sila kay Senator Dante Marcoleta. Yeah? Kaya pinaghahalo nila emosyon nila. Kaya anong nangyayari, ang pinakamagaling pa rin sa kanila ngayon, si Lacson at si Soto. Bagay na hindi naman nararamdaman ng tao at di naman nakikita. Kitang-kita naman kung sino pinakamagaling. Di ba? Yung dalawa na yon wala sa kalingkingan ni Senator Dante Marcoleta. Obvious naman eh. Si Senador Rodante Marcoleta? Ayan o. Sen Marcoleta files on opposition against Secretary of Justice Remulla's ombudsman bid. Yari ka na. Totoo? Totoo. Nako. Oho. Well, Nelson, hindi ko masisi si Senador Marcoleta sa bagay na yan. Pero kung lilingunin mo ang mga nakalipas na panahon, Nelson, maraming mga pagkakataong sparring partner yan. Yan dalawa na yan sa paglaban para sa panindigan ng katarungan. Di ba? Noon sila ay dalawang mababatas pa. Alam mo naman, yung laban nila, kahit na binatikos na marami, yung ABS-CBN issue. Maraming pinagsabahan. At tayo mismo na saksi. Saksi sa pagkakaibigan ng dalawang yan. Kaya lang, Jen, kapag ikaw ay lumilihis na sa tamang baybayin ng batas, ako man, kahit magkaibigan tayo, hindi kita sasamahan dyan. Ayun. Bahala ka dyan. Basta ako dito, kung sinasabi ng batas, dito lang tayo. Nga. Pero again, ang point ko lang, of all people, of all people, ay si Senador Rodante Marcoleta. Again, sabi ko nga sa iyo, ako personal, saksi ako sa mga pagkakaibigan ng dalawang yan. Pero tama ka rin, hindi ko mo tayo magkaibigan kapag ikaw ay may mga paglabag sa batas, gaya niyan, dapat naging maingat si Secretary Boyeng Remulla sapagkat siya na po ay kalihim ng kagawar ng hustisya. Eto pa, Jen, ang mabigat dyan. Magiging ombudsman ka nga pala. Therefore, kung sakaling kumapipili. halimbawa siya. Yung ibig sabihin nito, kung ano ang stand mo ngayon, lalo na magiging stand mo pag ombudsman ka. Kung gaano ka kapalpak ngayon, palpak ka rin ombudsman ka. Yung gano'n lang kasimple yun, mga ganung salita na yun. Sasabihin mo ba naman, doon pala sa simpleng bagay, yes sir. Pati na lang sa pagpapadala kay Tatay Digong Wala kang katwiran, wala kang justice sa patas. Wala kang justify sa sarili mo. Kaya hindi ka pwede maging ombudsman, Boying. Huwag kang mangarap. Saka, ewan ko bakit gusto niya maging ombudsman. Hindi na kontento sa posisyon niya. Di ba? Yun yan, ayon sa chismis, gusto nila kasi si Sara madurog. Gusto nila maalis si Sara kagad. Makakasuhan si Sara. Di ba? Ibig sabihin, kapag ka ngayon nakikita mo, hindi, parang mga senador lang ang may kasalanan. parang ito lang. Parang ganun lang. Saka hindi, bias. Bias to si Boying. Bakit ka mo? Isipin mo, sabi ko nga sa'yo, pag sa iba, ang bilis-bilis niya magpadala, kay Buloy, huli ka agad yan. Walang kawala yan. Saka ang daldal niya, putak siya ng putak. Pag sila alis go, putak siya ng putak. Pero pag interviewin siya, laban kay Saldico at Romualdez, ingat na ingat sa pananalita. Gagawin natin yan. Okay. Basta ganito gagawin natin. Kung ipatatawag natin, ingat na ingat siya. Samantalang yung sila Tebe, sila Duterte, putak ng putak, walang preno. Hindi ho ba? Talagang galit na galit, gusto ipakulong. Samantalang ito, si Saldi at si Romualdez,
iba timpla ni Boying. Medyo mapakla. Di ba? Ang tapang-tapang mo pag sa ibang tao ka nanguhuli. Pag dito, hindi. O, ibig sabihin, alam mo kasi ramdam ng taong bayan yan Sir Boying eh. Ramdam ng taong bayan yan pinagagawa nyo eh. O, wag nyo gagawin tanga, katulad ng broadcaster dyan na sabihan tanga ni Marcoleta, ni Senator Dante Marcoleta, wag kayong tumulad doon. Di ba? Pwedeng litisin. Eh, di pag naging ombudsman ka, yun din ang pananaw mo. Yun nga. Parang na-prejudge mo na eh. Di ba? Alam mo, Nelson, mo, kapag kami mga katanungan tayo, di ba, sabi nga nila, justice opinion, ang tawag din nyo, so, may mga opinion, legal opinion, di ba, ng Department of Justice, malungkot. Ako, bilang isa, nalulungkot ako sa bagay na yan. Nalulungkot yun na sa magkaibigan silang dalawa, pero doon sa punto ng katarungan. Di kaibigan. Ako kasi ang kaibigan po kasi ganito Siguro yun ang turing ni Senator Dante Marcoleta kaibigan. Baka kakilala lang po. Kasi ako ang kaibigan po, nakasama ko sa mahabang panahon at nakasama ko sa iba't ibang sitwasyon. Di ba? Hindi yung nakasama mo lang ngayon, magkakalbati kay kaibigan. Siguro, friendly lang talaga si Senator Dante Marcoleta, tinuring niya kaibigan niya, no? Pero para sa akin, hindi kaibigan para sa akin yung mga ngayon ko na nakilala, ilang kahit araw-araw tayo magkasama, hindi kita matuturing na kaibigan eh. Pag hindi tayo nagkasama sa mabigat na sitwasyon, yung nagkapanatagan tayo ng kalooban, di ba? May dapat talaga, manaig pa rin ang katarungan, Nelson. Tama ka. At sinusuportahan ko si Senador Dante Marcoleta sa bagay na yan. Eh ako sa tingin ko, baka 10 beses siya pinag-isipang mabuti yan. Oo. Di ba? So, sa lahat ng mga abogado at asosasyon, Nelson, ay si Senador Marcoleta naglakas ng loob. At Hindi kasi natin alam mo kung may nag-file pa eh. Kasi hindi naman natin makita yung mga opposition. Ito kasi nakita ko lang ito sa social media. May confirmation na ba? Baka naman sa mismo account niya. Ganon? Eh mabigat nga. Nelson, ano? Kung yan po ang gagawin. Kasi tsaka sinumpaan niya yung kanyang pagtutol, sworn affidavit. Di ba? Nawala sa sarili kasi si Boying yung mga panahon na yon, nadala siya kay Erwin Tulfo. Akala niya kasi pag Tulfo, mabigat to. Simpatsya nito tao. Sa akala niya pag Tulfo, totoo sinasabi. Yak. Alam niyo yung tutuusin, sa programa nilang Tulfo, na yung mag-asawa nag-aaway, pinagbabate yung mga Tulfo. Kung tutuusin, takot sa kanila yung mga tao isumbong sa kanila. Pero kung tutuusin, yung mga iniimbitado kay Tulfo, alos lahat, parang scripted eh. Bakit ka mo? Pinapatawag lang doon yung mga sikat. Tamo, si Wamos nando doon. Di ba? Para bang naginawang katawa-tawa yung programa, totoo lang. Di ba? Iba siguro tutulungan. Hindi katulad ni buti si Ben Tulfo eh. Hindi katulad ni Ben Tulfo, talagang seryosohan, walang comedy, walang script, di ba? Hindi katulad doon sa isang programa ng Tulfo, di mo malaman, puro celebrity may siya iniimbitahan nila eh. Sabi niya na iba, sabi ng iba, di sa akin galing to pag kilala ka, sasagutin ka ng Tulfo. Pag ikaw ordinary lang, bahala ka dyan, manigas ka, baka di ka tawagin. Maliban na kung viral ka. Di ba? Yan ang tinatawag sa doon sa programa nila pag viral, di ba? Ipapatawag, pag viral, doon kayo maghaharap. Pero pag hindi ka viral, ayun na. Pag yung talagang relevant ka sa sitwasyon, doon ka lang tutulungan. Parang gano'n lumalabas yun ang hinala Kaya maasa mo? Kaya siguro to si Remulla nadala. Yes sir! Yes sir! Kaya talaga pero mali. Inamin ni Erwin, mali siya doon. May interview siya kay Karen yata. Parang pinapalabas siya, mali siya doon. Ngayon, Boying, ba't ka nag-yes sir? Ibig sabihin, yan ba ang katangian ng pagiging ombudsman? Yes sir! Sumasang-ayon ka sa maling katwiran? Yes sir! Opposition. Mabigat. Ewan ko lamang kung ito ikukonsidera ng BJC, ang tawag din? JBC. Ako naman, Jen, baka kahit nga hindi yan sumulat sa Judicial and Bar Council, nakita naman nila yan sa mga balita, di ba? Bagay. Nanonood naman sila ng hearing Sa Kengkoy, ba't magiging ombudsman yan? Makikita man nila na tumatango siya dun sa Bendalo Yes sir, nag-yes sir pa, di ba? Actually, naging malawak at napaka-viral na issue sa social media. Imposibleng hindi nila naalaman yan. Mabuti, hindi niya ginamit yung punto na yung sa witness protection program.
Yung sa, ano tayo, retribution ba yan? Palagay ko, mahaba siguro yung Baka debatable issue yun. dalawa lang yung binigay niya ritong dahilan. Oo. Oo. Eh, bukod pa dyan yung yung sinasabi nila na sila daw yung judicial Isa ba yung sa dating, authority. yung pagpapaalis kay dating Oo. Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bagamat yun, ay ang kanyang DOJ Undersecretary Oo. ang nagpahayag dun eh. Sapa, Diba? sinabi niya, uy, Mali ka dyan. Dapat hindi sana. naman. Hindi naman eh. Wala. Tsaka ito kasi public hearing, talagang documented. Saka hindi ka bagay sa pagiging ombudsman. Oo. Sagutan mo pala kay Senator Marcoleta, pinagpipilitan mo, opinion mo eh. Di ba? Kaya sabi niya kay Marcoleta, sir, yung opinion mo yun, sir. Di ba? Isoli yung pera. Tindi ng katwiran ng Boeing na to, no? Ewan ko ba, mangangarap ka maging ombudsman, mataas ang klase ng ombudsman. Sir, hindi mababa, tatandaan mo yan, ha? Baka nananaginip ka ng gising, pakitapik na si Boeing. Yung pagsang-ayon. Yes. Mabigat nga yung pangyari yan. So, abangan natin. Kasi hanggang ngayon ay wala pang napipili At saka ang marami ngayon ang kumakatok sa pintuan ng ombudsman, Nelson. Gumawa din po sila ng kaukulang aksyon sa problema ng graft and corruption. Ayun. Si Larry Gadong kaya, ombudsman. Ano masasabi niyo mga kababayan? Di ba? Ano masasabi niyo? Hindi, di na abogado yun eh. Di ba? Abogado ba yun? Yung na-disbar yun, di ba? Naisip ko lang bigla. Iskandalo na nangyayari sa ating bansa. Ang katwiran lang nila, wala po kasing ombudsman na napipili pa hanggang ngayon. Ayun nga. Tamo, dinedelay nila. Wala pa daw napipili ombudsman hanggang ngayon. Bakit? Ano ibig sabihin? Niluluto si Boying. Ha? Ito. Tamo, panay pakita si Boying sa TV niyo. Lahat, may entra siya. Pag may lumabas sa bagong testigo, kukunin niya. Asar na asar siya. Si Orly hindi pumunta sa kanya eh. Ba't pupunta si Orly sa'yo? Diskarte ng Orly yun. Baka may palitan nyo pa affidavit nun eh. Diba? Dagdagan nyo pa eh. Okay, may sabihin pa kayo magic word eh. Diba? At lalo pa nga, ang sinasabi mismo ni Senadora Arlene na kung mapipili si Secretary Boying na ombudsman, baka, Nelson ang habulin lamang at mapagtunan ng pansin ay si BP Inday Sara Duterte. Ay, yun naman talaga. Natumbok nyo po, sir. Sir Nelson, Jen. Kasi po, yan, patapos na kasi ang termino ng maamo nila. 3 years na lang, kasi yun na lang ang 3 years. Halos wala nang mangyayari dyan. Bakit? Yung flood control niya, wala nang nangyayari. 3 buwan na ata iniimbestiga niya, 2 buwan eh. Di ba? Ako, walang mangyayari dyan eh. Sa flood control na yan eh. Hanggat di Senator Dante Marcoleta, hindi nakaupo bili lang blue ribbon, hindi mapapanagot yan ni Ping Lacson. Maniwala kayo sa akin. Hindi kaya ni Ping Lacson yan. Pakiramdam lang niya yun. Di ba? Ano lang niya yun? Haka niya lang yun, pati ni school bukol. Di ba? Kaya huwag kayo maniniwala sa dalawa na yan. Di ba? Ano na yan? Napaglipasan ng panahon yan. Totoo lang. Totoo, napaglipasan ng panahon yan. Matalino kayo, magaling kayo, sir. Tama kayo dyan. Oo, believe kami sa'yo. Ano kay? May tatakang pangalan sa Pilipinas, kayong dalawa dyan eh. Pero, yung sa sitwasyon ngayon, iba to. Mas makatwiran si Senator Marcoleta. O yan ginaanganan ko yung pananalita Mas makatwiran. May katwiran din naman kayo, pero mas katwiran si Marcoleta. At yung katwiran ni Marcoleta, sang-ayon ang lahat. Diba? Sang-ayon sa sitwasyon. Hindi kayo, tila yata, hatang-hata, nagpapakaaso kayo kay Romualdez. Di ba? Oh. Sabi ko nga biglang papatawag na si Romualdez, invitation letter na. Bakit? Naramdaman niya kasi, doon nagsimula yan sa pikamayan kay Chis. Di ba? Kinamayan si Chis lahat ng mga senador. Doon ang ambayan dalawang yan eh. Si Lacson sa si Soto eh. Naku po. Tama. BP Sara talaga ang target dyan. Tama, hindi niyo ba napapansin? Lahat ng issue, etong si Palengkera ng Malacanang, yung spokesperson, tama, walang ibang bagkit. Pag may problema ang bansa na pinukul sa kanila, sir, bakit ganito? Tama, tingnan mo yung Palengkera, anong gagawin? Okay lang, kesa naman yung nakarang administrasyon. Sir, madam, yung problema na tinanong sa'yo, sagutin mo, ayusin nyo. Hindi yung ikukumpara mo ng administrasyon Duterte. Kesa naman iba dyan, ibang bansa lang. Subukan mo magtanong kay Claire. Ma'am, asa po ba ang Pangulo nun yung nagrarally? Ang Pangulo? Magtatrabaho. Hindi ka tulad ni BP Sara? Biruin mo.
Napunta ka agad kay BP Sara, tinatanong ka naman kung nasaan, sumagot ka kung nasaan. Kung may ginagawa ba o wala. Sabihin mo, nandyan, nagtatrabaho. Hindi katulad ng isa dyan, nasa ibang bansa. Yung isa dyan, gusto maging presidente. Kinukumpara niya lagi mga Duterte, ganito itong mga to. Kasi hindi nila masagot yung tanong sa kanila, pinupukol sa kanila. Kaya ang gagawin nila, nililigaw yung mga tao na makakarinig. Kaya pag may tanong sa kanila, kinukumpara yung Duterte. Siyempre nga naman, oo nga no. Huwag ka mangumpara, ma'am. Kayo dyan, huwag kayo mangumpara. Ito trabaho ng mga to eh. Nangungumpara. Yung isa naman, yung dalawang bugok na senador, hindi nilang nangungumpara. Pilit nilang pinupunta kala Duterte yung issue. Oo. Tapos, kaya hindi malabo itong pagiging ombudsman ni Boying, ayon sa chismis, sabi-sabi ng iba, maaari ang target na nila si BP Sara. Kasi target ng senador eh. Sila Chis, target na eh. Gusto pawalain sila dun eh. Sa posisyon na yun eh. 'Di ba? Iniisa-isa nila. Ayan talaga. Ganyan talaga. Obvious naman eh. Ganyan maglaro to mga to, ang dudumi. Yeah. Tama, pag nanalo si Sara Duterte, para to mga linta kung kumapit kay Sara. Mga sip-sip to, mga Judas Barabas to. May mga ganong teorya. Anyway, sige po. So ano ang ating gagawin ngayon? Gusto mo ba na isang Mabigat pa? bombang, pasabog? Mas mabigat pa ba doon sa lindol sana? Talagang Mas mabigat pa earth-shaking pa yan? Mas mabigat ito, Jen. Ano ba yan? Di ba, pinag-uusapan natin kahapon. Okay. Wala na yan. Ito ay reaction video natin sa paaraw na ito. No? Ano ka ngayon, Boying? Bumawi. Rumespak po si Senator Marcoleta sa'yo. Di ba? Matigas kasi ulo mo eh. Di ba? At dahil mong pab-eche-boreche pa, nung panahon na kasagsagan ng investigasyon, kainitan, hindi mo binibigyan ng proteksyon yung diskaya para umamin na. Ang gusto nyo pa, mapatagal pa, umamin doon sa ICI. Kaso nga lang, hindi binroadcast kung ano inamin doon. Para mga sira. Di ba? Pinaamin nyo yung tao na dapat nakapublic kasi publiko ang niloko ng mga yan, allegedly. Dapat publiko din ang makarinig na kung ano ang katwiran nila, kung bakit sila nanloko sa publiko. Tama? Am I right? Senator, Justice Secretary Boying Rimulya? Yes, sir! Di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat.